I'd like to start my message today with the current events. Let me quote Robert Kiyosaki's post 20 hours ago. Robert Kiyosaki is a very influential man, di ba? Daghan siyang mga libro about success, about investments. And today marks yesterday marks the seventh day of the war that was started the other Saturday. Here's 10 latest updates you should probably know. President Trump posted 2 words that ended all hope of ceasefire. On Truth Social Friday morning, there will be no deal with Iran except unconditional surrender. This came hours after Iran's president hinted that unnamed countries had begun mediation efforts. North Korea is probably coming to play. Russia is actually providing some ammunition secretly. China is now mediating. Trump killed it instantly. There were leaders sa ilahang first nga attempt. Most of the leaders were having a meeting na patay to sila tanan. One post, 0 negotiations. The war continues. Russia is now feeding Iran the locations of American troops, ships, and aircraft. The Washington Post confirmed it Friday, citing 3 intelligence sources. This is the first time a nuclear-armed competitor has directly intervened in this conflict. Oil hit $91 a barrel, up 24% in 1 week. By the way, I've heard, aron nga simana, mag-shoot up ang ato ang crudo gasolina to more than 100 pesos per liter. And it will be increasing every day because the war is not yet ending. And it has been started for its 2nd week. So mga kaigsunan, it will affect us so much in the coming days. Ang pliti sarila could shoot up probably to 30 pesos or 50 pesos per ride. Mangandam na lang mo, ana. No? Mangandam na ta, ana. Because this war is not yet ending in a short while. Strait of Hormuz, mo ni ang usa sa mga area nga gikwaan og oil, o ang isa nga ga-benefit ani is China. 20% of oil in the whole world comes from Strait of Hormuz. Muna ang tanan, 90% of Japan's oil come from Strait of Hormuz. Ang China, diripod nagkuha. So, ang tanan nga labor, ang tanan, kung makabantay mo, ang tanan sa mga technology sa China na ginahimo, because of the labor cost, nga mas baba siya. Nya, mas fast pa sila, nya, mas fast ang ilang technology. But it will shoot up in the coming days because of this situation. Oil storage tanks across the Gulf are filling up because exports have stopped. In fact, daghan pag mga barko karon nga nakapending sila, naa sila dito, di sila kasulod kay kutob sa musulod nga oil tanker bumbahan sa Iran. Israel has destroyed
80% of Iran's air defenses, and 60% of its missile launchers. 2,500 strikes, 6,000 weapons deployed in 7 days. US and Israel now have what military officials are calling near complete air superiority over Iran. Ikalima, Lebanon is collapsing. 300,000 people displaced is less than 100 hours. They are evacuating around 500,000 people. Kay after gibombahan sa US, nag-retaliate ang Iran, and they retaliated to almost 15 countries already. Oman, Yemen, Saudi Arabia, UAE, Dubai, Israel, Turkey, o daghan pa, especially katong na yung mga air bases sa US. Napa ba mo diya? Ngayon mo tapad, ay kadlok. Ako lang ginasaysay na, no? Si Robert Kiyosaki ni nakakita ko sa iyang post ba sa unsay mga gakahitabo. Nahitabo na ni mga igsuon. 500 plus ballistic missiles, 2,000 suicide drones in 1 week, and it's still active until now. The death toll crossed around 1,332 in Iran. 181 of them are children. UNICEF confirmed 181 children killed in Iran since February 28. Sa Lebanon, 123 na ang patay, 6 na ang sa US. Sa pani. Lebanon's death toll just surged, 217 killed, nearly 800 wounded. This is not a future risk. This is happening right now. China sent a special envoy to the Middle East to mediate. China's foreign minister dispatched someone aron nga mag-mediate, no? Makig-ariglo kung unsay pwede pang mahitabo kay ang usa ka nasod nga apektado jud kayo ang China karon. Ug maapektuhan ang China, apektado tanan. No? Ug maapektuhan tanan, no? Pati ang imuhang ampalaya. No? Masig tag 100 pesos na lang ampalaya ining paliton nimo. Ang Bombay masig tag 200 na. The war is officially in its second week. No end in sight. 3.7 billion spent in the first 100 hours. $891 million per day. $3.5 billion of that was not budgeted. The money didn't exist yet. So, ang utang mag-shoot up sa mga lain-lain yung mga nasod. The question was never whether this would affect you. The question is whether you are ready for it. Pangutana daw imong tapad, are you ready? Kinahanglan nga mangandam ta, ina imong tapad, kinahanglan nga mangandam ta. I believe the Lord is stirring up this message because we need it now. Sa akong gibasa no the other week, ako mo nag-share sa mga leaders. Isay na last Saturday, the other Saturday. Atong gibasa ang Matthew chapter 24. And it talks about the signs of the end times.
There will be wars and rumors of wars. Ang ato ang kahimtang sa kalibutan magkalisod, no? Dili siya magkasayon. Magkamahal ang palaliton. And ang access nimo sa imuhang selling and buying will narrow, no? Mugamay siya. Magkalisod nga magkalisod, but today I pray that every one of us, in Revelation it says, let those who have ear, let him hear what the Spirit is telling, is teaching us, is speaking to us. Kaya nga no, anytime now, balik na si Lord. Pangutanay mong tapad, are you ready? With all this reality that is happening today, kanindot kahapon, we were with Pastor Ave. Niya nag-share po siya sa mga. Grabe, ingon siya. Personally, ingon siya, I heard a voice from the Lord. And, iingnan siya sa Ginoo, no? Mismo siya. This comes from him, ingon siya. You will not die. You will see Jesus come. Ang iyahang edad karon, naanas mga hapit na magnobinta. So, kung pila na lang ka panahon ang abot sa iyaha, murag duol na lang yung kayo, no? One of the things he shared, ingon siya, from the time of Adam to the time of Enoch, that is 622 years. And from the time of Enoch up to our present age, that's 5,300 years. 371 if I'm not mistaken. Kung i-total na nimo siya, mo-total na siya og 5,993. So, nalalay 7 years nga remaining time. And it could be the coming tribulation. And it will be preceded by a rapture, the coming of Jesus. So, it might happen anytime now. Hinay mong tapad, posible mo abot na si Lord. Mas duol na kayo. Imagino nimo kung totalo na nimo mga ison, and the age of this earth is almost 6,000 years, not million years. And di ba no, sa Bible, 7 always speaks of what? 7 always speaks of completion. The Lord created the earth for 7 days. 6 days He worked, 1 day He rested. Now, ingon siya sa mga Israelita, sa dihang no, katong naa sila sa wilderness, giingnan niya ang mga Israelita, kada adlaw magkuha mo pagkaon, na ay enough nga manna and quail kada adlaw for 6 days. Pero sa ikaunom nga adlaw, dublihon nimo. Kay sa ikapitong adlaw, walay manang mogawas, adlaw ting papahulay. Because it completes sa mga Israelites, for 6 years they will work and toil for their land. But every 7 years, wala sila'y buhaton sa ilang land because it's a time for rest. And the earth, no, has been working for the last 6,000 years. Hapit na, gamay na lang tuig para mo kumplito sa 6,000 katuig. And 1,000 years is set aside for the millennium year of the second coming of Jesus. So most likely mga kaisunan, ako lang mong itatagaag picture na gamay na lang ang panahon. It could be less than 10 years. It could be next year. Or it could be this year.
or it could be next month. Si Kai Montabad, andam na ba ka igsoon? Ay mo kahadlok. Dili ta mahadlok. No. Before I'll go to my point, no, at nay duha ka buok nga gihisgutan si Pastor Abi. Ingon siya, duha lang ang ato ang ginahulat karon. Number 1 is ang times of the Gentiles. No, ang times of the Gentiles speaks of a period when the Gentile nations would dominate Jerusalem. Kasi kanang Israel, our time clock, mga kaigsunan, is not your watch. Our time clock is Israel. It's Jerusalem. What is happening in Israel could trigger the coming of Jesus anytime soon. No? And the times of the Gentiles is usa ni siya ka period of time, and it is coming so soon nga mag-dominate ang Gentiles, no, sa mga Israel. Kanang Israel magkagubot gyud og ayo diha actually. Kay ang ilahang buhaton diha gusto nila nga i-wipe out ang Israel because they don't believe that they belong in that place. Pero actually that is the promise of the Lord for them long time ago. But in 1945, no, na war nga nahitabo, the 7 Arab countries versus Israel, kasi gusto nila nga i-reason. And mo ni ang gakahitabo karon mga igsoon. They will destroy Jerusalem. They will destroy Israel. But the Lord said, ang iyang promise sa iya mga kaanakan, kasi tulo lang ang tribal categories kung ang Ginoo ang imong patanawon. Hudiyo, the church of God, which is you, the ecclesia, the called out ones, the people who believed and accepted Christ, and then the Gentiles or the unbeliever. Mora niyan tulo nga ginatanaw sa Ginoo. And ang promise ni Lord, He will gather back His people. Ang iyahang mga kaanakan, iyahang mga pinili kaning mga Hudiyo, iyahaning i-gather. After all the chaos that will happen in the Middle East, God will gather back His people. O even katong mga Hudiyo nga na separate in different parts of the world, He will gather them back. In Joel it says, I will execute judgment. I will gather my people. In Ezekiel, I will bring them back into their land. And the same thing that God is calling the Gentiles to Him. Dili lang ang sa Romans, mabasa na ninyo, no, na ay duha ka gisgutan diha nga branch, the wild and no, the unsa ni? Wild nga olive, o ang isa is katong atimado, that speaks of the Jews. Kita mga wild nga branch, meaning to say, walay nag-atiman. But we are grafted, but these people nga iyang pinili, iyahaning tigumon. But for us, there is also an opportunity to be brought back into the kingdom of God. Another thing is kanang gitawag og fullness of the Gentiles. There is a certain amount of people all over the world that will come and believe and accept and worship the Lord. In Revelation chapter 7 verse 9 it says, after this I saw a vast crowd too great to count from every nation and tribe and people and language standing in front of the throne before the Lamb. They were clothed in white robes and hemp palm branches in their hands. Na a certain amount of people, vast crowds, multitudes of people, no, nga mobalik sa Ginoo. Gitawagan na the fullness of the Gentiles, and God is waiting
for that amount of people. It could be you, it could be your family. Pwede na nga ang imong silingan karon mo na imo kompleto anang kadaghanon sa mga tao nga gihulat sa Dios nga mobalik kaniya. Amen, mga kaigsunan. No, in 2 Peter, ingon si Lord, He is not slow about His promise. No, patient lang siya. No, pasensyoso ang Ginoo nga naghulat nga naay kadaghanon sa mga tao nga mobalik kaniya. Everyone, He wants that everyone will come to repentance. Mga igsoon, kung gamay na lang ang atong time, we have to make use of this time to prepare. Pangutana again ang imong tapad. Are you ready? There are 3 things nga ako ang ibilin karon sa ato. How to prepare. Kay hapit, the coming of Jesus is so imminent. It is about to happen in a short while. No, di ta kabalo. O mga igsoon, the disciples are talking about this ever since Jesus went up to heaven. They keep on telling the next generation, Jesus is coming soon. Jesus is coming soon. Pero abi ninyo mga kaigsoon, mas duol na ta karon. Mas duol na ta karon. Kung naapata, kung padulong patag Cagayan, kana bitawng sa Puerto. No, kanang sa Puerto ba mga kita nakagdagat. No? Unya pagkakita nimo og dagat, magsugod na din kag pamukaw sa imong mga igsoon katon labi na tong mga no sa among panahon sa unang Cagayan ra gyud ka makakita og murag syudad kay haskang awaaw kay dire mingaw kaayo pag moadto Cagayan pag abot no pirmirong liko sa Puerto magsugod na mig pinukaway joy nang dagat na no sinatnat, ingon das natnat. Dako nga basakan. No, ay mamaya tay dagat diri. So, ang iyang tanaw ato dako nga basakan. Everyone should be awake ing imong tapad kinahanglan nga mata ka, no? Pukawan na imong tapad ina nga mata. Igsuon mata na. It's time to prepare, di ba? No? Kung mga igsuon dayon pag abot ang nagperto, manudlay na, no? Kay para pagkabot yung city girl, no? Di mailan taga-bukid. Di ba? Manudlay, no? Nana na yan, make up na, no? Kay, para gwapa, no? Kanang, no? Magkanaana na din sa mga sanina, no? Kay para, no? Kay amo ang sakyanan sa una, atong multicab, wala, dili to tinted. So, makitaan ka sa sulod, no? Ya, magdala man niya ng mga unlan, mga kutso, no? Banig, no? Kay diha man maghigda, no? Diya maghigda na, napatoy mga panahon, nagdalamig lamisa diya sa likod sa multicab ba? No? Pag abot ana sa Puerto, hipos na lukot ang banig, no? Kay lain kayo makita banig naganaana diya sa no? Ang mga unlan, hiposon, ano ba? No? Make up na dayon, no? Pamulbos, no? Kay para pag abot sa Gaisano, kay mura man to'y dakong Gaisano dito. No? Murag dili gikag Valencia. No? Murag dili dagag abog ang naong. Hello, napa mo diha? No, pukaway mong tapad. Mata, igsoon. Puerto na. Amen. Panahon na sa atong pag-prepare. Mga igsoon, because the time is short. God is calling Gentiles to come back. And you know what? Sa atong generation karon, gamay na lang kanang giingon nga every tribe and language. God is waiting nga naay representative kada language and tongue. O gamay na lang na sila. No? Di na kaabot og libo
ang kadaghanon sa mga tribo o mga lingwahe nga wala nakadungog sa pulong sa Ginoo. And giingon sa Matthew chapter 24 that the word will be preached to the world and then the end will come. Kung ang pulong sa Dios masangyaw sa tibok kalibutan, ang katapusan moabot na. And it's happening in our generation karon. Bisang nagkagubot ang ato ang palibot, pero mo ni ang panahon, nakabantay ba mo? Nga mo ni ang panahon nga ang mga tao abli kaayo sa pulong sa Ginoo. Dali kaayo silang duulan. Dali kaayong ampuan because of the need of our generation. Karon nga mga katapusang mga adlaw. Therefore, mga igsoon, natay preparation nga buhaton. Ang una, prepare your life as a life of worship. Romans chapter 12 verse 1. As we are talking about Romans, no, previous ani nga chapter, duha ka klase ang gisgutan diri, mga hintil o mga pinili sa Dios. Ang mga pinili sa Dios, no, giputol sila temporarily. They were cut off. A branch that has been cut off temporarily. Tungod sa kagahi sa ilang kasing-kasing o kagahi sa ilahang kinabuhi, nahimong ang pulong sa Dios, ang kaluwasan o ang maayong balita, no, napasa ngadto sa mga hintil. During the time of Paul, ang message spread out to Turkey and even to Europe. And that started Christianity, no, all over the world, no, na spread out ang pulong sa Ginoo. But then, dili ta magkumpiyansa kay katong giputol sa Ginoo, iuli ra gyapon to niya. Og ningon siya, kung kaya na akong putlon ang akong mga pinili, how much more kamo nga dili na wala na ko gipili. Busa kini, in this church age, it's an age of grace. It's an age of opportunity to come to the Lord in worship. Muna ingon siya, Romans chapter 12 verse 1. Offer your bodies as a living sacrifice. If you will offer something to the Lord, it should be your life. O kung mag-offer man ka, kanus aman, karon na, igsoon, ingay matapad, karon na, ang insaktong panahon, na imong halad ang imong kinabuhi diya sa Ginoo. We cannot waste time. We cannot waste time. Nga dili nato i-spend time sa pag-worship sa Ginoo. Ang worship is offering our lives to the Lord as a living sacrifice, holy and acceptable. When you say holy, ang imong kinabuhi magpabiling na lain, nagpabiling putli, ipabilin nga nagsudong o nakigsandurot sa Ginoo adlaw o gabi. Everything that was written in the Bible points out to the coming of Jesus. Gamay na lang ang gihulat. Ang pasensya sa Ginoo, gamay na lang. Hapit na makomplito. No? Kanang marag jeep ba? No? Kanang mga rila bitaw nga gaali. No? Parking dayon. Oh, sbugi, walwalo ni. No? Nya di mo lakaw ang jeep hangtod nga di maabot og 8. Nya natoy panahon ba dito sa unsa ni dagko man kay akong tapad. Nya murag baliduha nya akong tapad, baliduha pod. Di gid mo andar ang jeep. Di gid mo lakaw ang driver hantod nya ala isuot gid mo imong lubot ano. Sibog no. Sige, okay na masansan na ron taod-taod. Hello mga kaigsunan. We have to prepare our life as a life of worship. Inay mong tapad, prepare your life as a life of worship. In this time that is so short,
We cannot afford mga igsoon nga ang atong kinabuhi. Tuwa pa sa mga butang. Busy pa kaayo sa mga butang aning kalibutan na nga makapahilayo kanimo sa presensya sa Ginoo. Jesus coming is so imminent. We are talking about this. Aron nga dili ta magsayang og oras. Hello mga igsoon. I always picture this out as the last 2 minutes of the basketball game. Kanang last 2 minutes sa basketball, it's the game changer. If you are not attentive, if you are not watchful, if you are not useful, if you are not active, if you are not alert, those 2 minutes, a very short time, can change the course of the game. Bisan pag nag-una kag 20 kapuntos, kung magtanga-tanga ka sa last 2 minutes sa basketball, pwede mabali ang istorya. Mo nang giingon sa pulo sa Ginoo nga daghang nag-una nga naulahi o daghang nag-ulahi nga nauna. There's a parable no in the Bible nga gisuhulan sa iyahang sa master. No, ingon siya alas 8 sa buntag nangita siya mo trabaho. Gitagaan niya og unsa ni gitagaan niya og no nag-agree sila sa sweldo. No? Pag-abot sa alauna sa hapon naana pod. No? Pag-abot sa alas 5, nag-hire na po siya, isa ka oras na lang. Pero maura ang sweldo. No, nagsilos tong uban. Grabe. Kami alas 8 may nagsugod. Niya sila alas 5 nagsugod. Niya pareha na sweldo. Kasi wala nagmatter sa Ginoo ang atong pagsugod. Bisan pag karon lang ka nagsugod, igsoon. If this is your first time coming today, you can still do it. You can still make your life a worship as unto the Lord. Pero bisan pag dugay na ka, pero hangtod karon ang imong kinabuhi, nagsikrito-sikrito pagyapon sa mga sala. Tribulation na musulti nimo. Kung mabilin ka, say gusto mabilin. No? Kana gani mga ligo tagdagat, di ba? Manluod manggani ka nga mabilin ka. Wa lang gyud mo kapangimbitar nako. No, si Kay Montapad. Luod pa manggani kag naara dire. No, kanang birthday ba, birthday. Silingan nga silingan nimo. Wa jud ka imbitara. Grabe jud wala man gyud ka paninggit nga. Maniud to na dadiha silingan. Hello mga kaisunan. Unsa na lang kaha inig panahon nga mobalik si Jesus og mabilinta impas ang bahaw. Woo! Anong ginahisgutan man ni nato ba? Because this is the message that we need to hear. It will trigger us and propel us to do more for the Lord. Ang atong pag-disciple, ang imong pag-win, ato nang seryosohon, inay Montapad, seryosohon na nato, igsoon. Ngano, kanang imong silingan, it could be the last person that the Lord is waiting to complete the number of Gentiles na gihulat ni Lord. Basig kanang imong igsuon ba? Yantod karon suko pagkay ka. Gina maluwas ko ya. No? Bahala na. Di gyud ko mo share anak niya. Dako kay nagsala nako. Na di pa gyud mo balik si Jesus. Kay basig kana may gihulat niya. Hello mga kaigsunan. No? Offer your life as a worship. Prepare. Inay Montapad, prepare. Nay mga issues sa ato mga kinabuhi karon, no? Or some of us are so busy sa ato ang mga ginahimo in this life. There's nothing wrong with this. In fact, no, in the coming days, mas magpursige pagyud ta kay mumahal na tanan. On Tuesday, mag-increase na ang
Mag-price hike na. Every Tuesday ang change sa mga krudo. Magtaas na. So grabe pag yun, mukayod pag yun na. No? Mas mo mata na tag sayo karon. Pero mga kaigsonan, ang atong kinabuhi wala lang naglibot diha. When Jesus comes, hallelujah. Ang nakanindot kung mubalik si Jesus karon, libre na imong utang. So, hindi ka na, no? Ang imong utang, hindi na ka mubayad. No? Dito na lang kasinglon, ining magkita ko di bitaw no? Wala na kay bills nga bayaran. Amen. Ang imong una-una nga mapalit kang sakyanan, okay na kay dito, house and lot nimo gold. Hallelujah! Wa na'y sakit. Di na ka kinahanglan magpa-check up kung taas ba imong BP. Di na ka kinahanglan magsweldo karon nag 4-day work week ang government. Dito sa langit, di na ka kinahanglan mo trabaho aron makakaon ka, busog ka pirmi. Hallelujah! Woo! Praise God. Ang ato lang buhaton karon. While we wait, make sure your life is always a life of worship. In secret or in public, make your life a life of holiness before the Lord. Mga igsoon, when the Lord comes, dili ni pwede group work. Kung sa picture, dili pwede groupie. No? Itang tanan, usa-usa nga makigatubang sa Ginoo. No? Dili ta pwede magpa-attendance sa atong kauban. Ay pwede ko ipa-attendance diha. No, di ba sa eskwelahan? No? Nagbiyahe pa ka ba? Late na ka. Pwede ipa-attendance, i-attendance na lang ko diha. No? Nga sa trabaho ba? Pwede ikaw nalay biometrics para nako. Wow. No? Naay photocopy sa tudlo. To as kauban. Pero pag abot ni Jesus, dili ko makasave para ninyo as you can save me. No. His coming is no longer a time for salvation. His coming is a time to execute judgment among the earth. Hallelujah. Number 2, nga preparation na to, is ang atong household, mga igsoon. Prepare your household as a place of worship. Ganiha, prepare yourself, your life as a life of worship. Ang ato and it's so timely for LPZ nga nag-shift ta to simbanay. Ako mong i-challenge. Listen to this, mga igsoon. Practice na mo nga dili mo anhing simbahan. Wala, unsa naman yung gitudlo ni pastor. Akong gustong i-drive sa to mga igsoon. Practice ninyo nga dili lang sa simbahan mo makakaton og simba. Ang inyong mga panimalay, ang atong mga panimalay, himo ang place of worship. Because a time will come that we no longer gather as big crowd. Moabot ang panahon, sama sa sunod simana. Sunod simana, kung muhapak ang gasolina og 150 pesos per liter, wani pa ka mong simbahan? Hello? Napabakay tao sa simbahan sunod Domingo kung muhapak og 200 pesos per liter ang krudo? Are you with me, mga igsoon? Are you seeing this reality? And the war is not ending in a short while. Mutaas pa na unya ang gitakda sa pulong sa Ginoo. Magkagrabi pa na. Those wars are just beginning of birth pains.
Pero magkagrabe. Especially no, North Korea ba? Ingon na ba sila, no? Isa lang kami sa Moab. Maka-erase mi og isa ka nasod. Grabe. Hallelujah. Are you seeing this reality today, mga kaigsunan? Friends, di ta makaingon nga, naraman ta diri sa bukid. Ang Pilipinas karon has 9 air bases of US. Ang pinakadool sa tua, Cagayan de Oro City, with 2 US air bases. Kung pabuthan nagduha ka missile, mga igsuon, ayaw pag-ingon, no? Nga, NSTP man ko, manilhig rami panahon sa gira. No? Di man ko ROTC. Katulang ROTC mo apil. No? Pag-abot sa missile, erase. No? Di pa time clock. Hurot na. Mga igsoon. Muna ang challenge karon. Yes, we come here at church. It is good to come every Sunday while it is still available. But practice to bring worship, to call upon the presence of God in your household. Naka sa imong apartment, naka sa imong boarding house, naka sa imong kwarto. Worship. Come to the Lord. Do not wait for Sunday para ka makabasa sa pulong sa Ginoo. Do not wait for your cell leader to visit you. Ayaw ka ma-encourage and ma-empower. Now is the time. It is urgent to come seriously to the Lord. Bisag asa ta. Because the Lord is not, He is not limited here sa atong church. He is not limited in this building. Mobot ang panahon. No? In Matthew chapter 24, gisulti na mo ni, hinungdan nga nung nisulti si Lord. Kaya niingon si Jesus, abi ninyo, kita mo aning building, mobot ang panahon, nga sunugon ni. Why mabilin? Ang atong mga hinaguan o ang atong mga gibuhusan sa atong mga panahon o sa atong mga kusog, sunugon na. Ang magpabilin ang pulong sa Ginoo hangtod sa walay katapusan. Busa mo ni atong tipigan. Naamo nata sa itong mga panimalay. Mga tatay nga nadiri. Kagabi, na niabot sa balay. No, pag-abot yun ako, alas 10 na ko niabot, no, gikan mi og Cagayan. Gatod ko kay Mida. Na namin mga meeting. Pag-abot yun ako, no, una-una ko, ahilot ko kadali, dayan, mag-relax. Wa pa jud ko kasulod sa balay. Tanay niabot nga, yung person nga mo ang gi-settle, no, previous nga mga days. Grabe yung mga istorya anak ko, bro. Abi nimo, ang usa nga makasulbad sa imong problema is ikaw nga tatay mo barog para sa imong pamilya. Daghan kayong mga pamilya nga nagkagubot, ug wa na nangasitol tungod sa mga tatay nga wa ni barog sa mga espirituhanong mga practices diya sa sulod sa panimalay. And I'm challenging everyone today. Bisag dili ka tatay, bisag mga estudyante, kung firstborn ka as a Christian, ayaw nagundang, inimatapad, ayaw nagundang. Ay, nagunahuna nga mo atras pa ka. Gisultihin na imatapad ba? Ay, nagunahuna nga mo atras pa ka. No? Malangay hinoon ang pag-anhin ni Jesus. No? Kay, nakuhaan nag-isa. No? Imbis nga magpadungag ta para mapadali, ning atras pag yung kadi, malangan si Jesus. Nay mo tapad ayon na pa, no? Ay nagundang. Ang atong himuon karon, himuon nato ang atong mga panimalay as a place of worship. Amen. I-practice nato. Kung dili man galing mo makaanhi og Domingo, or bisag dili na mo maganhi sa Domingo, next week og taas sa king gasolina, pwede na ta di manganhi diri. Ang uban, hello, saan na lang man ni, di mi kasimba. Ano di ka kabalo mo ampo? Ampo lang sa Ginoo. Isa may Bible diri kay tagaan na to. Kay aron dadon na to sa ato mga panimalay. Diha sa sulod sa panimalay, pwede ta makasugod.
Hinay mo tapad, pwede kayo ni mo sugdan karon. Napa ba mo diha mga igsoon? Are we excited of the coming of Jesus? Hinay mo tapad, Jesus is coming soon. Hallelujah. Amen. Na wala ni nagpasabot mga igsoon ha, nga di na ta manarbaho. Di na ta mga eskwela. Eskwela gyapon. Kasi sa eskwelahan natay masiran. Sa trabahoan natay maampuan. Pag mo sakay kag rila, na kay mataparan, na kay testimonyuhan. Do your normal thing every day, but always have an attentive mind and heart that anytime soon, kung 6,000 years, unya mo na to ang, naanata sa 5,993. 7 years na lang, makomplito na ang 6,000 years. So kanang 7 years, it might start. Kaning gakaitabo din ha, could be a trigger point to that 7 years of tribulation. And remember, ang atong gituohan nga si Jesus mubalik sa di pa na mahitabo. So kung di pa na mahitabo, mubackward kag 7 years. Asa man na? Duol na kay na. Nananas, kung sa Shopee pa na, ang driver nanas imong tugkaran, nanas sa gate. Naghulat na lang nga mo gawas ka. Hallelujah. Muna nga mga igsoon, kinahanglan, prepare. Inay mo tapat, prepare. Lastly, prepare your family to gather in worship or to gather for worship. Prepare your family. Inay mo tapat, prepare your family. Mga igsoon, dili na ta magulaw-ulaw. Salvation, nakoy bagong revelation as I was driving. To save a person, when you save a person, there is no such thing as right time. Tama ba? Pag magluwas kag isa ka tawo ba, pananglitan, nalumos, nagkapakapa, moingon pa kag, sa tamang panahon. Ha? Sa tamang panahon nga, bula-bula ng baba. Moingon pa ka nga, in the right time. No. That moment, pag makakita ka, nga naay hapit malumos, hapit masunog, naay disgrasya, automatic. Ang urgency is right at that moment. Nga muhimo ka, you act on it. Are you with me? And salvation, the Word of God says, salvation has come today. Hallelujah. When I son, it's an urgent call for us to get a serious walk with the Lord. Og ayaw lang imong kaugalingon, i-appeal ang imong pamilya. There is no such thing as right time kung kanus-an imo tapukon imong mama, imong papa. Nga naman di kung sa ilang isulti, di na ta mahadlok. Kaya ang ilahang kayang husgahan, ang kaya nilang kasabaan, ang kaya nilang kulatahon, ang lawas lang nga madunot, apan ang imong espiritu og kalag, nagmalipayon, og nangandam sa pagbalik ni Kristo. Hallelujah! Prepare. Muna nakanindot kani atong gibuhat nga simbanay. Actually, ang tawagan na, anong simbanay? Simba kauban ang banay. Banay means family. Your family. Nay mo tapad, tapikay mo tapad. Son, your family. Jesus is waiting. He is patient for your family. I've heard a testimony, katong gabi ang testimony sa usa ka leader. Gabi ilahang persecution. Pero dili ta mo give up ana mga igsoon. Because we are preparing for the imminent coming of Christ. And discipleship should be intentional. We are raising up leaders not because
magpadaghan lang tao diri sa church. No, that's not the point. Our point is, there are many people who can work together to drag as many people as we can diha sa tiilan sa Ginoo. Hallelujah. It could be your neighbor, it could be your relative, it could be a person in the family. Hallelujah. Prepare. Ingay mo tapad, prepare. Manindog tang tanan. Sorry na, taasan gamay. Kumusta na imong tapad, be? Sige, istorya sa data, be. Son, kumusta man imong life? Ha? Sige daw, seryoso nga istorya ba? Kumusta man imong life? Diha kay Jesus. Basin, grabe pa kay tag mga issue sa offense, unforgiveness. Ladies and gentlemen, sige na pa tayo mga secret sins nga ato ang bibi ba? No, imo pang mura pa kag napakay piso diha. No, nga imo pang gihimas-himas ba na kanang dili ni literal ha, metaphor. Kanang nay mga sala ba nga imo pang hala atimado pa kaayo. Hangtod karon, basig napakay mga pagdumot nga hangtod karon giatiman pa nimo kaayo. Dili jud ko mo pasaylo. Pastor, bahala nagilabtan nimo tanan sa akong kinabuhi. Ayaw lang ni nga parte sa akong kinabuhi. Kay di jud ko ganahan ana niya. No? Basig na pa'y mga issue sa ito mga kinabuhi. Nawa pa na ito na offer tanan sa Ginoo. Today is the time that God calls for all of us to come to repentance, to be serious before the Lord and say, Lord, here's my life as I worship before you. Mga igsoon, dili ta kakapig og mga kinabuhi kung ang atong mga kinabuhi kabigunon pa. Kung kabigunon pa karon nga panahon mo ni panahon nga moingon ta nga Lord. Ako maglangay-langay. Hallelujah. Before we pray, talk to the person. Say, Brad, sis,